Nakahilig ang kanyang ulo patungo sa rebulto ni Lady Yonkiao, ngunit nang makita niya ang estatwa ng luad sa tabi niya, nanlilisik ang kanyang mga mata. Ito ang babaeng may hawak na bote ng jade na nakilala niya noong gabing iyon sa tindahan ng chili sauce. Dahan-daang ibinaba ni Lian si Sudo, sa pag-iisip, pasado 10:00 na ngayon. Dapat sarado ang templo. Bukas pa rin ang pintuan ng templo, at walang tao doon, para may kakaiba. At saka, bakit wala kaming nakasalubong na isang tao habang papunta dito? Maya-maya, may narinig na huni, at si Kai Xiaotra ay tumakbong papasok, humihingal. Lumapit si Lian para tapikin siya sa likod. Huminga ka. Mayroon ka pang mahirap kalaban sa susunod dahil sa pagkilos na ito, tinakpan ni Dan Maiyong ang kanyang bibig at humalaklak. Paano mo nalaman na ang lugar na ito ay makapagpapagaling kay Su? Bago pa makahinga si Kai Xiaotra at sumagot, may kakaibang tao na ang hinabol ko dito. Isang bata na itinapon ang sariling ulo. Naputol ang ulo niya at napatakbo siya rito. At makalipas ang ilang minuto, buo itong lumabas. Sa pagkakataong iyon, tumalon ako sa gilid ng dingding at tumingin sa templo. Napuno ito ng puting liwanag, at may isang babae na mga 25 o 26 na taong gulang na nakatayo sa templo. Sinulyapan niya ako pero wala siyang nagawa. Nang marinig ito, nagbiro si Lian, matiyagang naghintay ka lang sa labas sa halip na pumasok para tingnan. Paano kung nakakita ka ng isang maalamat na artifact? Hindi pinansin ni Kai Xiaotra si Lian at sa halip ay itinuro si Dan Liang. Ang mungkahi ko ay magsindi tayo ng insenso para sa templong ito. Dalawa sa mga tao sa tabi mo ay sinaunang mga demonyo, at ang isa ay isang ligaw na Diyos ng bundok. Mas mapagkakatiwalaan na hayaan silang gumawa ng negosasyon kaysa sa ikaw mismo ang gagawa nito. Tumango rin si Dan Liang bilang pagsang-ayon sa ideya. Hindi nakipagtalo si Lian, at tinanong niya si Kai Xiaotra kung may nakita siyang tao pagdating niya. Nang marinig na ang sagot ay wala, naramdaman ni Lian na may mali. Iminungkahi niya na itago ni Dan Liang ang 2 sudushas upang magulat pabalik sa oras kung may nangyaring hindi inaasahan. Ngunit mahigpit na tinanggihan ni Dan Liang ang ideya ni Lian. Sumulyap kay Sudo sa prayer map, ngumiti siya at sinabing, pagbalik mo, babalikan ka namin. Isang masiglang babaeng demonyo. Tumawa si Lian at tinapik si Kai Xiao sa balikat. Tara na. Isasama kita. Nakayakap silang dalawa sa balikat ng isa't isa at naglakad palabas. Pinagmasdan ni Dan Liang ang dalawa sa kanilang pagmamaneho bago niya sinabing, buksan mo ang iyong mga mata. Wala na sila. Tsaka sobrang nasaktan ka na kahit gisingin mo ang kanyang Panginoon, kailangan ka pa ring buhatin ng demonyong bayan sa kanyang likod. Bakit nilalaro ang gayong maliit na laro? Inilagay ni Sudo ang kanyang mga kamay sa prayer mat at dahan-daang umupo. Hindi niya sinagot ang tanong ni Dan Maiyong bagkus ay nagtanong, hindi ka ba nakatira sa bundok, binibini ng lumulunok na kabundukan? Hindi ka makaalis sa lumulunok na bundok kahit na namatay ka. Bakit ka naglalakbay kasama ang Panginoon? Sinulyapan ni Dan Liang ang maganda niyang mga kuko. Ang labas ng mundo ay napaka-interesante. Sobrang curious ako. Natatakot ka bang imulat ang iyong mga mata dahil natatakot kang sisihin ka ni Lian sa pagiging incompetent mo? Ibinuka ni Sudo ang kanyang bibig na parang may sasabihin. Medyo disappointed ang tono niya. Napakaraming effort ang ginugol mo sa dugo para ipatawag ako. Ibinigay pa niya sa akin ang kayamanan, ang lampara ng balat ng dragon. Ngunit ano ang naging resulta? Ako ay hindi maipaliwanag na nasugatan sa isang labanan. At hindi lang ako nakakatulong, dinawit pa kita. Sumulyap si Danyang kay Sudo. Medyo hindi komportable ang kanyang mga mata. To be honest, feeling ko masyado kang nag-iisip. Sa totoo lang, hindi ako interesado sa mga larong selos mo.
Si Sudo ay hindi isang walang alam. Sana maintindihan mo, pero huwag mo akong i-provoke. Pagkababa ng bundok, malaki ang pinagbago ng ugali ko. Nang marinig ito, tumalikod si Sudo. Iritadong pag-ungol, hindi niya pinansin si Dan Maiyong. Biglang isang boses ang bumasag sa katahimikan sa pagitan ni Danyang at Sudo. Hey! Mayroon pa ring mga nabubuhay na tao dito sa 13 libingan ng mga Diyos. Sina Lian at Kay Xiao ay naghihintay sa pagpapakita ni He Yunyu. Lumipas ang oras. Ang pangalawang Kay Xiaotra, na nakaupo sa tabi niya, ay biglang nagbago ng ekspresyon at hanggang sasabihin kay Lian, natanggap ko na ang aking misyon. Biglang napagtanto ni Lian na 1,130 na. Ngunit hindi pa rin siya nakakatanggap ng misyon mula sa system. Sa sandaling ito, ang boses ng system ay umalangaw-ngaw sa kanyang tenga, na ipinaalam sa kanya ang kanyang kalaban. Ngunit patay na ang kanyang kalaban. Nang makita ang ngiti sa mukha ni Lian, hindi maiwasan ni Kay Xiaotra na magtanong, kumpidensyal pa ba ito? Hindi ito itinago ni Lian at direktang sumagot. Patay na si Piyanyo. Si Kay Xiaotra ay natigilan at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Pagkatapos ay maaari tayong bumalik. Nang buksan niya ang Netherworld, ipinakita pa rin nito na hindi siya makaalis. Agad siyang nagpanik. Habang komplikado ang mood ni Lian, bagamat minsan lang niya nakilala si Pai Yunyu, ang gwapo at masasamang mukha na iyon ay sumasagi pa rin sa kanya. Bamantong hininga siya at bamulong, kaya namatay muna siya. Ang makalangit na daw ay hindi isang bagay na maaaring takpan ng dalawang tao. Hanggang sa huling minuto, sino ang nakakaalam kung sino ang pumatay? Ang natalo ay parang ulo ng baka, at ang namumukod tangi ay parang damo. Magiging totoo ang kasabihang makakatakas sa kamatayan. Nabawi niya ang kanyang katinoan at sinabi kay Kay Xiaotra, punta tayo sa lokasyon mo. Inatake mo ng direkta. Maglulunsad ako ng sorpresang pag-atak. Tiningnan ni Kay Xiaotra si Lian ng may panghahamak. Alam kong pragmatic ka, pero hindi ko akalaing ganito ka pragmatic. Ikaw ba ay isang fencing coach sa aming lugar? Sa harap ng kanyang mapanuring tanong, hindi nagtago si Lian. Nabigo itong lumipat. Nasa loudspeaker business ako. Nanlaki ang mga mata ni Kay Xiaokao. Parang hindi naman. Ipinatawag ni Lian ang Chi Battle Mansion at sinabihan si Kay Xiaotra na sumakay. Pero tumanggi siya. Kakayanin ko ang sarili ko. Kung hindi ka nag-aalala sa dalawang babaeng iyon, puntahan mo sila. Nakangiti si Lian habang pinagmamasdan ang pag-alis ng lalaki. Sigaw niya sa papalayong figure. Kung mamamatay ka rin, saan ako hahanap ng 5 Netherworld points para makabawi dito? Inikat ni Lian ang Battle Mansion ng Dao Chi, at ito ay mabilis na tumakbo sa walang laman na kalsada. Hindi niya alam kung paano namatay si Pai Yanyo, ni hindi niya alam kung bakit. Buhay at kamatayan pa rin ang laman ng kaganapan. Pagkatapos ng round ngayon, 14 na lang ang natitira, kasama siya. Kung hindi nila mahanap ang banal na kautusan, ang kaganapang ito ay talagang magkakaroon lamang ng 2 nakaligtas. Ang mga halimaw sa lupa, ang mga ninja, ay ang mga naglalakad na may kakayahang pumatay kay Pai Yanyo. 3 lang ang posibilidad. Tila ang mga naglalakad ay malamang na gumawa nito. Biglang idinilat ni Lian ang kanyang mga mata, tumawa ng mapanokso, at pinarada ang preno ng mansyon ng labanan ng Tao Chi. Ang daan sa unahan ay tila nabura ng isang pambura, na nag-iwan lamang ng isang tahimik at puting gatas na lugar. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ng system. Natuklasan mo ang hindi pangkaraniwang bagay ng pagbagsak ng prutas. Upang maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang pinsala, mangyaring umalis ka agad. Naiulat na ito sa mga nakatataas. Nagulat si Lian sa nakita niya. Pumulot siya ng bato at ibinato iyon. Nang tumama ang bato sa puting bahagi ay agad itong nawala.
Malamig na tumingin si Lian sa kalye habang unti-unti itong natatakpan ng puti. Delikado talaga. Inikat niya ang battle mansion ng Daochi at tinungo ito. Dumating ang hating gabi, at lahat ng uri ng halimaw ay lumitaw sa mga lansangan ng Yanfo. Ang invisible whitewashing ay patuloy na nagbure sa kalooban, na parang gusto nitong gawing blanko ang mundong ito. Unti-unting napawi ang hindi mabilang na hindi kilalang mga nilalang. Sa hardin ng pamilya ng Fan, isang matandang lalaki na mukhang bungo ang sumigaw kay Cao Wachang. Ang paygay na iyon ay hindi nagbalik ng 10 tao. May utang ka sa amin, at hindi mo ito mababayaran. Kaya, Cao Wachang, hindi mo na kailangan naming sabihin sa iyo kung ano ang magiging katapusan mo. Ngumuso si Cao Wucheng. Huwag sayangin ang iyong hininga. Anyayahan ang lahat sa imperial na lungsod at ang mga tao sa yulunan ng eskinita na pumunta rito. Gusto kong ayusin ito ng malinaw sa personal. Huwag kang magsalita ng kalokohan sa likod ko. Napatingin sa kanya ang isang lalaking nakahudi at ngumiti ng nakakaloko. Siyempre, naniniwala kami sa iyong mga salita, Cao Wachang. Kung hindi, ang banal na kautusan ay hindi naibigay sa iyo. Ang lahat ay nasa sabik na nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng dugo. Biglang may tumigil na puting tuldok sa harap ng batang babae na multo. Bumulwak ang puting kulay at bumalot sa kanya. Pagkatapos ay patuloy na lumitaw ang mga bahid ng puti, na kumakalat sa buong kalsada, binubura ang lahat sa kalooban. Bago sila magpanik, ang mga Ghost Guard ay madaling nabura sa Bronze Hall ng Divine Talisman. Tahimik na nagtanong si Zhang Yaoxen, nasaan si Shi Wenji? Mahinahong sagot ni Cao Yuanchao. Hindi ko siya tinawagan. Kumuha si Zhang Yaoxen ng isang paper cup at humigop ng tubig. Sinasabing walang silbi ang langit at lupa sa tasa. Kaya kung darating siya, paano mo ito ipapaliwanag sa kanya? Napakamot ng ulo si Zhao Yuanzhao at sinabing, sasabihin kong may regla ang asawa ko, at kung meron man, tanungin mo ako. Sa tingin mo ba ito ay makatwiran? Ibinaba ni Zhang Yaoxen ang tasa at mapait na ngumiti. Yuanzhao, bastos ka pa rin gaya ng dati. Tumawa ng malakas si Yuanzhao. Tapos naging seryoso yung ekspresyon niya. Totoo ba o mali na natuklasan ng kaganapang desentralisasyon ang kinaroroonan ng isang tagahanga? Tumanggo si Zhang Yaoshi. Totoo iyon. Ito ay napaka. Totoo na ang antas ng detachment ay katumbas ng 8 sa 10 o 9 sa 10. Alin dito? Sa 8 pagdurusa, pinag-isipan ni Zhang Yaoxen ang pagtugon sa mga sama ng loob, pag-ibig sa paghihiwalay, o paghanap ngunit hindi nakuha. Bagamat si Cao Yuanchao ay nanahimik ng mahabang panahon at hindi nagsasalita, si Zhang Yaoxen ay napailing na lamang ng walang magawa at napabuntong hininga. Mamamatay ka sa kamay ni Zi Wenji sooner or later. Sa sandaling ito, sa kabilang panig ng bulwagan sa likod, 3 figure na may iba't ibang taas ang pumasok. Una, isang matangkad na babae na kitang-kita ang kagandahan ay nagsabi, ayon sa mga lumang tuntunin, ako ay lalahok sa resolusyong ito sa ngalan ng Panginoong Lupa ng ang Electric Palace. Sumunod, isang batang lalaki na nakasuot ng pulang kurbata at puting kamiseta tulad ng sinabi ni Conan, ako si Xia Zhengxi, na kumakatawan sa Ghost Lord na Kung Chi, upang lumahok sa desisyong ito. Sa wakas, sinabi ng matandang nakauniporme na ang komperensya ay nangangailangan ng hindi bababa sa 6 na masters na lumahok, at isang tao ang nawawala pa rin. Humigop si Cao Yuanchao sa kanyang paper cup at tumahimik. Sinabi ni Zuju na ganap kung kinakatawan ang kanyang opinyon. Natahimik sandali ang matandang si Hong Zhang, pagkatapos ay tumingin kay Cao Yuanchao. Nasaan si Ziwenji? Sisigat na sana si Cao Yuanchao nang pigilan siya ni Zhang Yaoxen.
Itinutuwid niya ang mga naglalakad sa ilalim niya at naghahanda na isuko ang lahat ng kapangyarihang may kaugnayan sa operasyon ng Netherworld. Kinusat ni Mr. Tang ang kanyang mga kilay at hindi na binanggit ang bagay na iyon. Alam ng lahat iyon simula nang lumaban si Tai Soy.